walang hanggan ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Napakaswerte po namin, Panginoon, dahil alam po namin na meron kami Diyos na nagmamahal sa amin ng lubos. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, patuloy na lumalapit na naman po kami sa inyo. Hiling po namin, Lord, na mga salita niyo po na paghahatian po namin, Panginoon, ay tumanin po sa puso, isipan po namin, Lord. I-reveal mo po yung salita mo, nawa, Panginoon, nasasabihin mo siyang marinig po namin, Lord. Lord, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napaka-grabing opportunity na binigyan mo po sa amin. Out of billions, Panginoon, na tao sa ibabaw ng lupa, Lord. Kami po yung binigyan mo ng pagkakataon na makarinig ng salita mo. Lord, dinitake namin yung opportunity nito upang marinig po namin yung gusto mong sabihin sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa oras ito, patuloy na pagpalain mo po kami ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, patuloy na itataas ka namin, itatanyag ka namin, itatanghal ka namin. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakapakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ben, sino po dito yung mga pinagpala ng Panginoon? Pwede po pakita sa mga kamay nila? Tatatlo lang? Ibig sabihin, kunti lang. Mas naniniwala po tayo tayo pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya tanong po sa inyo sa umagang ito, bakit kaya pinagpapala tayo ng Panginoon? Kaya naman, bakit kaya nakakarasan ng mga biyaya ng Panginoon even though nagkukulang tayo sa Kanya o kaya naman minsan nakakalimot tayo sa Kanya, still, papapala ng Panginoon ay patuloy na nandyan. Bakit kaya? Dahil tayo ng Panginoon. Amen? Tayo po mga tao, naniniwala po tayo, di ba? Nagbibigay tayo ng isang bagay sa isang tao dahil meron po tayong kanya-kanyang rason. Siguro, ito yung panahon, oras, effort, kaya naman, attention. Pero lahat po yung binibigay po natin sa isang tao, tama po. Pero meron tayong iba't ibang rason. Ganun din po sa Panginoon, ano po. Kaya na tayo pinagpapala dahil may sarili din po siyang rason. Amen. Gusto ko pong basahin sa inyo sa Lucas 14 verses 16 to 20. Pwede po pong makibukas sa ating mga Biblia. Lucas. Verses 16 to 20. Basahin ko po sa English, then itatranslate ko na lang po sa Tagalog. Sabi niya dito, then he said to him, a certain man made a great supper and invited many. Sabi niya, meron na isang tao na kung saan naghanda siya ng isang malaking picking. Sa panahon natin, parang, handaan yun, yung grabing, parang ganun, parang pista, ganun. Then, 16 to 20. Then, sunod tayo sa verse. Sabi niya dito, and he sent his servant at supper time, and say to those who are invited, come, for all things are now ready. Sabi niya, dun sa story po natin, nung naghanda po yung tao, nagpa-invite po siya ng napakarami. Sabi niya, siguro specific po ito, kasi very limited lang po yung mga inimbitahan niya. Then, nung supper time na po, yan, pinapunta niya na po yung kanyang kalagay. Yung nag-imbita siya na po yung pinunta niya na po isa-isa yung mga tao ito. Napaka-importante po nila, di ba? Then, tayo sa 18. Verse 18, sabi niya dito, but they all with one accord began to make excuses. Nagkakaisa po sila, po. Then, sabi niya, kung sino po yung mga inimbitahan, nagkaroon po sila ng kanya-kanyang alibi, excuse. Sabi niya, yung una, sabi niya dito, I have bought a piece of ground and I must go and see. Sabi niya, nakabili daw siya ng lupain.
nakabili daw siya ng lupa, kailangan niya tignan, kailangan niya daw bantayan. May pangalawa, sabi niya dito, I have bought a 5 yoke of oxen. Nakabili daw po siya ng ng alagang hayop, siguro tupa, baka, o kalabaw. Sabi na natin, basta gano'n na po. At kailangan niya daw puntahan, kailangan niya daw makita kung totoo yung nabili niya. Then the last, sabi niya dito, verse 20, still another said, I have married a wife, and therefore, I cannot come. Amen? Naniniwala po tayo, no? Lahat po tayo pinapalan ng Panginoon. Amen? Pero sometimes, alam niyo po, mga pagpapala po ng Panginoon, minsan, nagagamit natin bilang excuses para makalapit po tayo sa Kanya. Ang reason po ng Panginoon, bakit tayo pinagpapala, ay parang relationship natin sa Kanya mas maging closer pa. Amen ba? Sabi niya dito sa James 4:8, sabi niya dito, draw near to God, and He will draw near to us. Sabi niya, kailangan daw natin lumapit sa Panginoon, and then God will draw near to us. Alam niyo, nagbigay po ang Panginoon ng parang stepping stone para mas makalapit po tayo sa Kanya. Napakabuti niya po, dahil, kunwari, hagdan na to, po, nagbigay pa ang Diyos ng another hakbang para tayo ay mas lumapit po sa Kanya. Amen. At na po tayo ay nakakaranas ng pagpapala niya since nung pinanganak po tayo. Simula nung isilang ka sa mundong ito, hindi po yan. Simula nung sinilang po tayo ng mga magulang po natin dito. In fact, sabi nga po nila, kahit still nung bago ka pa lang mabuo, nararanasan na natin ang pagpapala ng Panginoon. Sabi niya, ang 20 years old po ay namuhay na dito ng more than 7,000 years. Siguro more 7,000 years pataas. Amen. At ang 50 years old po dito, around 18,000 days. 18,000 days na po siya na namuhay dito. Sino po dito yung mga 20 years old? Ay, 50 years old na po. Sikreto ata yung mga edad po natin. Amen? Ibig sabihin, sila po yung namuhay na dito ng 18,000 days. Masasabi po kaya natin sa mga araw na ito ay nagkulang po ang Panginoon, kahit katiting lang. Simula nang pinanganak ka dito sa ibabaw ng lupa, hanggang sa ngayon, nagkulang pa ang Panginoon sa kanyang pagpapala. Amen. Dahil po yun, sabi niya po sa James 1:17, sabi niya dito, every good and perfect gift comes from God, and where there is no variation or shadow of turning. Ang Panginoon daw po ay, sa Kanya daw po nanggagaling lahat ng magaganda at mabubuting pagpapala. Tama po? Amen. So, yun nga po, ibig sabihin po, simula nung pinanganak tayo dito sa ibabaw ng lupa, ang pagpapala ng Panginoon ay constant, hindi po nagbabago. Until now, nararanasan pa rin natin yung pagpapala ng Panginoon. So, and yun po, tuloy-tuloy, hindi kumukupas, hindi po nagmiminti sa Panginoon sa kanyang mga pagpapala po sa atin. Pero minsan, nagiging hadlang po yung minsan ginagawa natin hadlang, tayo mismo ginagawa natin hadlang yung mga pagpapala ng Panginoon. Kasi minsan, mas lalo natin minamahal yung mga pagpapala na binibigay ng Panginoon kaysa sa Kanya. Amen? Katulad po naman, nung nabasa po natin sa umagang ito, yung isang tao daw, pinagpala daw siya ng Panginoon ng lupa. Sino po yung may mga sariling lupa po dito? Wala ba? May sariling lupa. Ha? Yung may mga sariling lupa, pagpapala po yun ng Panginoon. And then, yung isang tao daw, binigyan daw siya ng Panginoon ng lupa. Pero nung inimbitahan na po siya ng Panginoon na lumapit sa kanya, sabi niya, Lord, pasensya na kasi, kailangan ko bantayan yung lupa. Tapos yung isa daw po, binigyan daw siya ng, pinagpala daw po siya ng Panginoon ng mga alagang hayop. Yung siguro may sarili siyang baka, may sarili siyang kambing, sarili siyang baboy. Yan po. And then, nung time na pinapalapit na siya ng Panginoon sa kanya, naggumawa siya ng excuse. Sabi niya, Lord, kailangan kong tignan yung nabili ko, baka kasi niloko ako, baka kulang. Sinabi nila, 5, baka 4 lang yung binigay sa akin. Then yung isa naman, sabi niya, Lord,
Teka lang, Lord, magbukas na lang ako. Teka lang, wait a minute. Baka kasi tatlo yung asawa ko eh. Di ba, Lord? Wait lang, dyan ka lang. Moment namin dito. When sometimes, ang Panginoon nagbibigay, lahat po tayo binibigyan ng opportunity ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Binibigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon. And yet, sometimes nagiging dahilan po yun kung hindi tayo makalapit sa Panginoon. May mga tao po na kung saan, nagpipray sila na magkaroon ng trabaho na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Lord, please. Lord, nag-graduate ako bilang PSICT, Lord. Kailangan ko ng trabaho, Lord, para naman makatulong ako sa magulang ko. Lord, please, promise ko ito, Panginoon, pag nagkatrabaho ako, araw-araw na akong lalapit sa iyo, Panginoon. Di ba? Tama po. Pero nung nagkatrabaho na siya, ay nakalibot na tuloy. Lord, teka lang, Lord, kasi kailangan mo ng overtime para mas malaki yung sahod. Di ba po? Sometimes minsan ginagawa natin hadla ng mga pagpapalan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng talino ng Panginoon, ng skills, ng pera, opportunity. Minsan, sabi nga po, binibigyan tayo ng success ng Panginoon. And alam niyo po, ang success, limited lang po ang binibigyan ng Panginoon ng mga yan. Sino po dito ang gusto ng success? Lahat tayo gusto natin ng success, di ba? Pero alam niyo po, sometimes, ang Panginoon, hindi niya inalaw ang success sa atin kasi hindi natin kayang i-handle. Pansin niyo po ito may mga tao binigyan ng success ng Panginoon. Yes, yumaman po sila, nagkaroon sila ng maraming kotse, may mga magandang bahay, and yan nakakalimutan po nila yung Panginoon. Sabi po niya, sabi niya sa Biblia na mas madali pa daw na pumasok ang kamelyo kaysa mayaman sa butas ng karayo. Hindi po ba kayo? Kaya kadalasan ano po, ang success is binibigyan naman po ng Panginoon sa mga taong handa. Sa mga taong handa sa mga success, yung kayang i-handle. Yung kumbaga, pag binigyan ka ng success ng Panginoon is, ito po yung mga tao na hindi po nakakalimutan ng Panginoon. Alam niyo po, may mga milyonaryo ano po, grabe po yung support nila sa gawain ng Panginoon, hindi po sila nakakalimot. At may mga tao din na pag naging milyonaryo na sila, nakakalimutan po nila ang Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng napakaraming pera. Lord, promise ko ito. Magbibigyan ako ng maraming pera sa church. Nung naging milyonaryo na siya, Lord, teka lang, Lord, parang malaki ito yung bibigay ko. Wait lang. Parang medyo malaki ito. Bawasan ko, Lord. 1,000. Medyo malaki ito. Masakit ito, Lord. 300 na lang. Diba? Sometimes ganun nga po, no? Minsan binibigyan tayo ng mga pagkakala ng Panginoon niya, nagiging dahilan po natin ito para hindi tayo makalapit sa Kanya. Binibigyan ka ng bahay, pamilya, lahat po yung binibigyan ng Panginoon, pero sometimes, nagiging handa po ito sa paglapit natin sa Kanya. Amen? Minsan, sabi niya po, no, yun nga po, tulad po natin dito sa nabasa po natin kanina. Grabe yung pagpapala sa kanila ng Panginoon, ano po. Imagine, siguro sa panahon po nila, na napaka-importante po kasi ng sariling lupain, sariling alagang hayop. Napaka-importante po niya nowadays, ano po, dahil sometimes pinagkukunan po natin yan ng extra income. Tama po yung mga alagang hayop po natin, yung baboy ni Kuya nanganak po siya. Nanganak po yung, sabi, siyempre pagpapala po yun, di ba po? Dato yung pagpapala, nagkaroon ka ng sariling bahay, ay nagkaroon ng sariling lupain, pinatayo ko ng boarding house. Yan, extra income. Diba? Yung asawa natin, hindi yan extra income, di ba po? Amen. So, lahat po tayo, nagbibigay po tayo dahil may kanya-kanya po tayong goal. Nagbibigay tayo, for example, ano po, yung nanay, pinag-aral niya yung anak niya. Tapos, ang goal po ng nanay niya is makapag-aral, makatapos sa pag-aaral, makapagtrabaho at makatulong sa magulang. Tama po? Pero, kapasin niyo po ito, pag hindi nasunod yung goal ng magulang, for example, pinag-aaral niya, binigyan niya ng monthly allowance. Pero, hindi nakatapos sa pag-aaral. Diba? For example, binigyan niya sa example na po, binigyan niya yung nilutong pakbet, tapos iba yung niluto niya. Diba? Minsan kadalasan na naiinis tayo sa sarili natin kasi sabi natin, ito yung goal ko, pero bakit hindi nangyari? Pinag-aaral ko siya, pero hindi niya tinig yung opportunity. Madami pa naman ang hindi nag-aaral. Di ba po? So yun po, ganun din po sa atin sa Panginoon. Pag hindi po nasusunod yung goal ng Panginoon, may tendency po na
bawiin niya po yung mga pagpapala na binibigay niya po sa atin. Kaya kadalasan, sabi niya po, no, yung isang tao na ipinasyal daw ng anghel sa langit, minsan napasyal daw po siya doon sa isang bodega. Isang bodega na kung saan. May nagtanong siya, Lord, ano ba itong mga box na ito? Ba't ang lalaki? Sabi niya, sigurado ka ba? Gusto mo malaman yan? Makita yung mga yan. Sabi niya, oo naman, sigurado. Napilisan tayo doon sa mga malalaking box. Sabi niya, tapos, bawat box may nakita siyang mga pangalan. May mga nakita siyang pangalan. Sabi niya, may pangalan ba ako dito? Tinignan niya yung pangalan niya. Nakita niya yung pangalan niya doon at sabi niya, bakit may pangalan ako dito? Ano ba ang naman dito? Sabi ng anghel, alam mo, itong mga box na ito yung mga pagpapala na sana tatanggapin mo. Kaso, hindi natutupad yung goal ng mga kaya nakahadlangan yung mga pagpapala na dumadating sa iyo. But then, una-una sa lahat, ang goal ng Panginoon, dahil na tayo pinagpapala, para mas maging malapit tayo sa Kanya. Lahat ng pagpapala ng Panginoon, yan po, ay binibigyan niya pa mas maging closer pa yung relationship natin sa Kanya. May lahat ng talents, di ba po, lahat ng talents yan, binibigyan na Panginoon, lahat ng skills, lahat ng kayamanan, lahat ng bagay na nasa iyo, binigyan po ng Panginoon yan. For example po, paano ba natin nagagawa lang yung pagpapala ng Panginoon? For example po, di ba, sabi niya nga, for example, bigyan ka ng talent ng Panginoon, pinapala ka niya ng magaling kang sumayaw. Di ba? Sino po dito mga magaling sumayaw? Marunong sumayaw? Taibo daw. Yan. Sa Taibo daw. Hindi. Sa Taibo, okay lang po kahit di ka magaling sumayaw kasi exercise po yun eh. Yan po lang. Kung for example, pinagpala ka ng Panginoon sa pagsayaw. Kailangan ka ng pera. Sakto, Sunday. Pagkaan mo sa isang siguro basta sa isang lugar, tapos may contest sayaw, Sunday. Sabi, Lord, teka lang Lord, kailangan kong kumita Sasayaw mo na ako saglit. O kaya naman, kakanta lang ako saglit, Lord. Pahayaan mo, hahabol na lang ako. Para magano po, minsan nagiging handang po yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Sabi niya po, sa Romans 2:4, sabi niya dyan, the goodness of God will lead us into repentance. Ano niyo po yung ibig sabihin ng repentance? Nalaman mo na nagkamali ka, you have to change magkaroon ka ng total change of mind. Nalaman mo na nagkamali ka, kailangan mo bumalik sa Panginoon. Ganyan po yun po. Ang pagpapala daw po ng Panginoon, yung mga bagay na naglilid natin pabalik sa Panginoon. Amen? Sometimes, kaya tayo napapalayo sa mga pagpapala dahil mas lalo tayo napapalayo sa Panginoon dahil mas lalo natin minamahal yung mga pagpapala niya. Mas pinapahalaga natin yung mga pagpapala niya kaysa siya mismo. And sometimes, God tested us through this blessing. Lahat tayo pinapapala po ng Panginoon. Naniniwala po tayo na lahat tayo ay tinitest niya sa mga pagpapalang ito. For example, si Job po, di ba, grabe yung buhay ni Job kasi kung titignan po natin yung buhay niya doon, grabe po yung pagpapala na binibigay sa kanya ng Panginoon. Grabe, mayaman siya. Siguro kung titignan natin ang buhay niya doon, siguro siya yung pinakamayaman sa lugar nila kasi madami siyang alipin, madami siyang alagang hayop, magaganda yung mga anak niya. Grabe yung mga pagpapala sa kanya, Pero one time, tinest siya ng Panginoon. Sabi niya, kinuha niya, lahat ng pagpapala niya nawala. Even yung mga anak niya, at siya mismo nagkasakit pa. Pero, hindi po yung reason bakit na hindi siya lumayo sa Panginoon. Alam niyo yung mga test na yun sa mga pagpapala na binigay ng Panginoon, mas grabe, mas lalong lumapit yung relasyon niya sa Kanya. And sometimes po, hindi po ibig sabihin na tayo po ay nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Hindi na po tayo makakaranas ng failure. Kasi, sabi niya po, yun nga po, sometimes pag nakakaranas tayo ng mga test sa Panginoon, minsan gusto na natin mag-quit. Katulad po nung nangyari kay Job po, nung tinest po siya ng Panginoon, siguro kung tayo yun, so normal na tayo, yung very normal lang,
yung kunwari na namatay siya ng pamilya. For example, yung mga nangyari sa Yolanda, ano po, sabi niya, gusto ko na rin mamatay. Diba, pinapalabas sa TV, yung commercial, sabi niya ewan ko kung maalala ko kaya yun o kaya yung magpakailan na sabi niya, kung papalit yung Yolanda, gusto ko na rin hindi na ako alis talaga doon, gusto ko na rin mamatay. Parang gano'n po, sometimes tinitest po tayo ng Panginoon, o parang mas lumapit po tayo sa Kanya, hindi para mag-quit. Amen? Kung sa panahon ng mga trials sa ating buhay, ito po yung time na mas kailangan nating lumapit sa Panginoon. Amen? Kunwari yung lakas-lakas mo, tapos tinest ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng lagnat. Pinanalo niya yung lagnat na lumapit sa'yo. Ito po yung time na mas kailangan mo lumapit sa Panginoon. Kasi doon matitest yung kung gaano ka ka-close sa Kanya. Amen? Napakarami po sa atin sa panahon na ito. Ang tingin po nila sa Panginoon ay maliit. Ay, grabe yung Panginoon. Ang liit niya sa buhay ko. Bakit? Kasi, tinan mo, si Bulas Smith, si Kimi, grabe si Diyos magmula. Not knowing that, ang Panginoon ay malayo po sa kanila. Kala nila kasi maliit. Kasi niyo po yung tawa na po. Kung naglalakad siya doon sa kalsada na. Pag malayo po siya, yun po, pwede natin, parang kaya natin sumalit grabe. Parang maliit po siya, tama po. Lalo pag sobrang layo niya, maliit. For example, yung mga napapanood natin sa NBA. Napapanood natin sa TV, parang nalilig lang nila, po. Pero pag nalapitan natin yung tangay yung tayo namin, katutuwa mo na nakatangay ka. Gagano po, no? Sometimes, ang tingin nila sa Panginoon ay maliit lang. Not knowing na ang layo po nila sa Panginoon. And sa goodness po ng Panginoon po, kaya niya tayo pinapapalay para lumapit po tayo sa Kanya. At doon mo malalaman na ang Diyos ay napakalaki para sa atin. Amen. Ano po ba ang benefits natin pag tayo napalapit sa Panginoon? Tingin mo, ano kaya ang benefits natin pag tayo napalapit sa Kanya? Alam niyo po, hindi ibig sabihin po na mayaman na po tayo ay malapit na tayo sa Panginoon. Tama po? Hindi po ibig sabihin na sagana ka sa buhay ay malapit na tayo sa Panginoon. Sometimes kahit mayaman ka, magulong pa rin ang isip natin. Amen? Sa kung benefits ng Panginoon kung bakit kung tayo nasa Kanya ay meron po tayo, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Tama po? Dahil may mga tao na ang yaman-yaman nila pero ang dami-dami nilang iniisip. Baka kidnapin ako, baka nakawin yung pera ko, baka mabankrupt ako. Napakarami pa nilang inisip po. Sometimes, kadalasan yung mga kayamanan nila, nagiging dahilan ng pag-iway ng mga magpapamilya eh. Di ba po? And yun po, no? Pag nasa Panginoon po tayo, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Kasi, ano po gusto nyo? 1 million? Hindi pwedeng po ang sagot, 1 million of peace of mind. Sige nga po. Ha? 1 million kaya, napunong-puno ka ng problema, kaya, meron, sakto lang yung pera mo, pero, may magagalang yung lugi. Titingin nyo, ano gusto nyo? Di ba peace of mind? Kasi, di ba po, napansin lang po natin ito, no? Kahit ang dami-dami niyang pera, di ba hindi niyo yung rason na maging blooming siya araw-araw, po. Sometimes kahit pag, may mga milyonaryo, makita mo, lubog yung nila, yung eyebags nila, dami-dami po nilang inisip. It doesn't mean na mayaman ka po, malapit ka na po sa Panginoon. Dahil sometimes yung sobrang pagmamahal po sa mga pagpapala ng Panginoon, ito yung mga bagay na naglilid sa atin pareho sa Kanya. Amen? So, yun po, no? Gusto ko po iwan sa inyo ang verse na ito. Itong Psalms 23 verse 6. Sabi niya dito, sino po nakakilala kay David? Ayun po, no? Sabi niya po, 23 verse 6, Psalms 23 verse 6, ito po, isa po sa mga napakagandang verse na inilibigay po sa atin ng Panginoon. Sabi niya dito, surely, your goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sabi niya sa Tagalog po, tunay nga ang iyong kabutihan at ang iyong pagpapalay sa akin magpakailanman. Yun po yung sinabi ni David. Pero,
Pansinin ko natin ito pinaka-last part na sinabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Grabe po yung pananaw po ni David, Kung papansinin po natin, si David po ay napakalapit sa Panginoon. Pinagpala po siya ng Panginoon, talino, lahat-lahat nasa kanya na. Pero tingnan niyo po yung pananaw niya. Sabi niya, Lord, alam ko lahat ng pagpapala dadaling sa akin, lahat ng kabutihan, mawawala lahat ng mga bagay na sagabal sa buhay ko. Lord, alam ko lahat ng bagay na yan. Pero ito po yung isang goal ko, Panginoon, ay yung magdwell sa tahanan mo magpakailanman. Sabi niya, mas pinili niya magdwell sa Panginoon kaysa makasama yung mga pagpapala na binigay ng Panginoon. Sabi niya, Lord, ito na po yung pinaka-gusto ko sa buhay ko, ay yung makasama ka magpakailanman. Natanong na po ba natin ang sarili natin sa mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon? Yes, hindi po siya nagkulang. Gano'n na ba ka-close ang relasyon natin sa Kanya? Lahat po tayo pinagpala ng Panginoon. 1,000 days na po yung lumipas. Yes, grabe po yung pagpapala ng Panginoon. Pero tanong, gano'n na ba tayo ka-close sa Kanya? Dahil ang mga pagpapalang yun ay ginawang stepping stone ng Panginoon para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. At hindi na po natin kailangan na makipagkutsaba sa kaway para gumanda yung buhay natin dito. Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay sapat-sapat na. Sabi niya, silver and gold is mine. Lahat ng bagay nilikha ko. Sabi niya pa, is there anything too hard for me? May mahirap ba sa akin? Isa sa mga bagay na dapat iipon natin sa buhay natin ay mas lalo tayong mas mapalapit sa Panginoon. Hindi po, huwag po natin mahalin yung mga pagpapala dahil sunod-sunuran po sa atin yan Kaya hindi po natin yung sinabi ni David na, I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen? Palapakan po natin ng Diyos sa oras na ito. Okay, let's bow our head and let's close our eyes and meditate sa salita ng Diyos na siyang ating narinig. Tandaan po natin lagi, the more we get closer to the Lord, the more naging close tayo kay God, the more we became like Jesus. And let's go, it's our goal po natin ay makarating sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Nakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Surely goodness and kindness shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kumusta na po yung relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo? The more na close tayo kay Lord, the more na nagiging katulad natin ang Panginoong Jesucristo. And that is our target, to be like Jesus. To be like Christ. Oh, hallelujah to your name, O Lord. Hallelujah to your name, Lord God. And we're so much thankful, Father God, sa mga blessing na patuloy mong binibigay sa bawat anak mo, Panginoong Jesus. And Lord, sa mga blessing na yan, na binibigay mo po sa amin every day, ay mas lalo po kami na maging close sa iyo, Panginoong Jesus. At mas lalo po namin na makilala ka, Panginoong Jesus. Na kung saan ikaw yung Diyos na punong-puno ng pagpapala. Dahil ikaw po ang source ng blessing. At ang nais po namin ay ikaw po ang siyang aming unahin. Ang nanaisin namin, mas mamahalin namin ang nagbibigay ng blessing kaysa sa mga blessing na dumarating sa aming buhay. Dahil kapag ikaw ang inuna namin, Lord, yung source ng mga blessing, hindi kami mauubusan. At napakapalad po namin, masasabi namin sa buong mundo na kami ay napakapalad dahil may Jesus kami na nanahan sa aming mga buhay. Having Jesus in our life is the greatest blessing na aming natagpuan, nakamtan sa buhay po namin. At hindi
sa iyo, O Lord. Oh, hallelujah to your name, Lord. Lord, continue to speak to your children right now, Panginoon. Hallelujah to your name, Jesus. Oh, hallelujah to your name, Lord God. We bless you, we honor you, we exalt you, Lord. Kundi nga po, ikaw, Jesus, ang kayamanan namin. Ikaw, Jesus, ang kayamanan namin. Ikaw, Jesus, ang kailangan namin. The source of all blessing. Ikaw yun, Panginoong Jesus. So
hallelujah to your name, Lord. Thank you, Father God. And it's our desire, Lord, to become like you, Jesus. It's our desire, Lord. It's our desire, Lord, to be like you, Jesus. Oh, hallelujah to your name, Lord. Oh, hallelujah to your name, O God. Lord Jesus, ano man po, Panginoon, dinadaanan ng mga anak mo ngayon sa oras ko mga pangsubok, Lord, sa kanilang buhay, Ama. Lord, I pray, Lord, na ikaw po magbigay solusyon, Panginoon Jesus. Lord, sino man po dito nangangailangan ng physical na kagalingan, ikaw po, Panginoon, magbigay ng kagalingan ng spiritual na kagalingan, ikaw po ang siyang magbigay, Ama. Bilang siya ulit, Lord, ikaw po ang siyang mag-provide, Lord. Oh, hallelujah. Dahil ikaw, Lord, ang source ng all blessing. Maraming salamat po, God. Lord, pagpalain niyo po nakarinig ng iyong salita. Mas lalo pong pagpalain yung nakarinig na gagawin po sila sa kanilang mga buhay. Mga kapatid ko, Panginoon, tanggapin po ninyo ang pagpapalan ng pumula sa ating mga buhay. At hindi ninyo mahapaw na magpapala. Maliwanag po kayo. Tanggapin po ninyo pagpapalan ng pumula. At Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Kung anong ginawa ng Diyos ng pagpapala. Kaya mga Abraham, naniniwala ako. Hindi nakibigyan ng pagpapala ng ating Diyos ng buhay. Dahil hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman. Mga kapatid ko, sa Panginoon, tanggapin ninyo pagpapalan ng kapatid ng buhay. Pagpalain na walay ng Panginoon at kinalan ninyo. Pagpapalang gawa ang kinatutapos ng mga paso ninyo. Hindi magawa ng Panginoon ang kinatutapos ninyo. At bigyan kayo ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ayaw ko lang ipatuloy po natin yung worship ang ating Diyos na buhay. Sa umagang ito, let's continue to bless the Lord. Amen po ba? Amen. At nandun natin lagi, is an act of worship.
Jesus, Lord God. Muli, Panginoon, sa kapatid, sa mga nagbigay, Lord God, pagpalain mo po sila, Panginoon, sa kanilang source of income, Panginoon, ganun din po, Panginoon, sa kanilang trabaho, Lord Jesus. I-provide mo po lahat ng kanilang pangangailangan, Lord God. Body, soul, and spirit, Panginoon, mali, ang pera na ito, Lord God, gamitin mo po ito, Lord God, sa kalalagulakang ng ministry, Panginoon. Pwede ko lang po, aning sa magalang sa Panginoon Jesus. Praise God, pagin po ang ating Diyos na buhay, pagkaitan. Tayo po ay bukong mandali. At magtitili po tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay sa umagang ito.
Pray po natin ang bansang Israel. Amen? At sarili po natin, still am Israel. Praise God. Amen. Amen. Okay, Philippines and USA. Pag-pray po natin. Okay, pray lamang po.